John. DCXL 558. Kong Terry, magandang umaga po. Ricky Rosales, live na tayo sa DCXL uli, Kong. Ay, magandang umaga. Opo. Salamat sa pag-imbita. Opo. So, Kong, teka, unahin muna natin. Anong nahita natin kahapon para doon sa mga nakikinig nanonood sa ating medyo hindi po nasusubaybay na ito sa dami ng kwento at perang pinag-uusapan, Kong Terry? Siyempre, talaga na ipakita ho natin dun sa COA na talagang may problema ho dun sa paggamit ng pong confidential funds. No? Naipakita po doon na yung pong pera na ito nagamit doon sa hindi niya dapat pinagagamitan. So halimbawa, yung pong mga rewards, no, para pinambili ng pagkain, pinambili ng gamot, no, hindi ho yun yung dapat pinagagamitan po ng mga rewards. Kaya ang sabi ho ng COA dyan, hindi yun pwede kasi hindi nyo napakita na ito pong pinagamitan ng pera ay para sa confidential activity. Hindi nyo napakita na ito po ay naging resulta ng maayos na confidential activity. Ayun. Ultimately, pinapasoli ho sa pangalang Pangulo, ito pong gastos. Opo. Sa paggamit po nito, 73 million. Opo. Yung po pinag-uusapan natin doon sa COA Notice of Disallowance po. Opo. Na talagang pinal na sa level po ng COA proper. Opo. And then, Kong Terry, doon sa issue din ng prima facie evidence kahapon, yun yung gustong i-hammer no, ninyo sa prosecution na parang kahit initial ito, the fact pa lang na parang bungi-bungi, hindi makapagbigay ng dokumento, paglabag na ito doon sa memorandum circular. At ito yung tinitibag naman ng depensa kahapon, ano? They're trying to say na partial pa ito, hindi pa ito conclusive, kaya hindi pa masasabing guilty ang respondent dito. Tama yung ganun, Kong Terry, no? Ang totoo po nangyari doon ang nakalagay ho doon, pagka hindi yung maliquidate maayos yung mga pera, yung 73 million, may prima facie evidence na pinera po ninyo yun. Ayun. So pagka hindi ho nyo na ipaliwanag yun, hindi ho po yung sinasabi na hindi pa yan tapos, pwede pa kami maghabol. Kasi nga, pagka hindi nakapag-liquidate na maayos, ngayon, ang estado, talagang meron kayo atraso. Kasi prima facie yun Ibig sabihin, on its face, talagang meron presumption na pagka hindi nyo na-liquidate, pinera niya yung mga yan. Yung 73 million na yan. Opo. Kayo, ang tagal nyo rin nga sa gobyerno, Kong Terry. Yung nabanggit nga po ninyong makapalamukha, I think this is related to this because pakiano nga nyo po ito sa ating mga nakikinig nanonood, yung audit query at saka AOM, Kong Terry, please. Tama. Kailangan ko lang maglinaw. Hindi ko sinabi makapalamukha. Ang sabi ko, medyo makapalamukha. Oo. Kasi, ang totoo naman parang nagkaroon sila ng pagpupulong para sa OVP at sa DepEd. No? Basically, lahat ng mga opisina sa ilalim ng pangalang Pangulo para pag-usapan na imbis na yung audit observation memorandum, kung ano yung linabas, yung po adverse findings doon sa confidential funds misuse, parang sabi, baka naman pwedeng audit query memorandum na lang. Ibig sabihin kasi po ng audit query, parang hindi mo na doon ilalahan kung ano ba talaga actual na findings. Kumbaga, maglalatag lang ng mga tanong. Ibig sabihin, parang preliminary step lang bago po magkaroon ng observation. Ayun. Kaya query, ibig sabihin pagtatanong. Oo. Kumbaga, hindi muna niya inilalahad na, parang may problema ka, parang ayusin mo yan, kundi madadali ka. So, parang gano'n. Kumbaga, ang gusto nilang ilabas ay may tanong lang po ako. Parang meron po kayong problema. Parang gano'n ang dating nun, pagka-query po. So, ibig sabihin, parang gusto nilang palabnawin yung kung ano na ho yung supposedly ilalabas po ng COA. Parang pangingialam yun, doon sa poder. Kung po na isang opisina na titiyak doon sa tamang paggamit ng pondo ng bayan. So, kaya sabi natin, talagang makapaluhin mo ka. Kasi nga, hindi mo yung ginagawa Kumbaga, kung ano yung lumapag na pagtingin na isang independent audit agency, dapat tanggapin mo yun. Hindi yun parang nakikiusap ka pa na palabdawin kung ano yung ilalabas nilang dokumento. Opo. And a typical circumstance, Kong Terry, kasi I think this is what you were arguing na
tungkulin nyo ang talagang magsumite ng audit observation memorandum. So, kumbaga ilabas natin, huwag dito sa impeachment. So, yun talaga yung sinasabi ng batas natin na AOM talaga dapat, hindi audit query memo. Tama po ba yun? Hindi, pero ang totoo, kahit yung mga dokumento rin, pwede naman ho talaga nila ilabas. Pero yung fact na, parang pinakikialam mo pa sila. Okay. Ano ho yung ilalabas nilang dokumento, Okay. hindi problema tayo dyan. Improper ho yun. Mhm. Kasi parang sinasabihan mo yung COA na, oy, wag mong gawin yan, wag mo kaming, wag mo kaming ipahiya, wag mo kaming bigyan ng observation, magtanong ka lang muna. Parang gano'n, di ba? Magtanong ka lang muna dyan. Wag mo kaming hulihin muna. Parang gano'n ang gusto mong gawin. Di ba? Parang gusto mong sabihin doon sa magnanakaw na, nagnakaw ka ba? Ganun, parang ganun muna. Tanong muna. Tatanungin ko muna yung magnanakaw. Imbis Opo. na, nagnakaw ka. O, di ba? Oo. Ganun ang pagkakaiba nun eh. O. Oo. Kasi pag yun nga, Kong Terry, pag pinagsama-sama mo ito, klaro na ang sinasabi ho sa ating lahat ng COA auditor ay hindi ho talaga nakakomply, no, sa mga documentary evidences na kailangan. So paano nyo ngayon ito somehow isa-sum up? Although mamaya ay haharap pa ulit siya, no? Pero mga senator judge na lang yata yung magtatanong sa kanila. Sa kay Wamil, Attorney Wamil. Tama po yun. So, ibig sabihin, doon sa each and every step, doon sa encashment ng pera, sabi, nung nakaraan linggo, ang sabi, Oo. unusual, kakaiba. First time nila nakaranas ng isang bagsakang paglabas ng pera sa karera ho nila sa bangko. Yun yung una. Pangalawa, kung nakita natin dito, na yung mismo paggamit ng pera, mali. Kasi nga, pinamigay na kulang-kulang ho yung dokumentasyon, hindi maipakita na ito ay ginamit para sa confidential activities. No? Oo. So yun lang talaga. So in every step, talaga may problema po talaga kinaharap. Ito po paggamit ng confidential funds. Right. And then kanina, sinasabi ko din, Kong Terry, na kung babalikan sa basic, binasa ko ulit itong inyong articles of impeachment doon sa Article 1, sinabi nyo na rito na halimbawa yung pagko-conduct ng surveillance activities, hindi naman tumandato ng opisina ni Vice President. Biglang hiniling niya eh. So, I'm just interested kung paano nyo ito i-argue eh. No? Kasi parang sinasapul nito eh. No? Na kung may ganon, na hindi naman pala compliant, bakit nang hihingi in the first place kung hindi nga ito ginamit sa personal use? Tama po ba yung ganon? Tama, isa yun dun sa mga mas malawak ko na pagtingin, no? Oo. Sa bagay na yan. Pero kaya i-assume natin halimbawa, no? Sige, halimbawa, bigyan namin kayo ng confidential funds. Kahit yung paggamit ng confidential funds, mali. Oo. Kasi nga, hindi nila naipakita na talagang ginamit ito. Kasi, ano po yun, hindi lang porque confidential, hindi ka na accountable dun sa pera ng bayan. Kasi pera ng bayan yun, pinagirapan ng mga kabayan natin yun. Diba? So, ibig sabihin, at the very least, ipakita mo naman na talagang ginamit mo sa dapat paggamitan itong pera na ito. Kumbaga, yung documentation para maipakita mo na, okay, ginamit namin yan sa confidential activities. Sabihin, yung surveillance na binabanggit na yan, at ano yung resulta ng surveillance operations na ginawa nung pinagamitan ng pera yan, maipakita mo man lang. Oo. Hindi na napakita yun. Walang ganun dokumentasyon. Right. And then, sinasabi rin po ng defense, parang ang pinalalabas o ang at least yung nape-perceive po ng public, may basbas nga ho ito ng Pangulo. Kaya inyong parang tinrain din yung idea na is the Vice President accountable. Kasi parang ang basa ko, Kong Terry, nung sa cross-examination, parang inilalayo ni Attorney Powa yung Vice President sa eksena. Parang gano'n. Kaya yung mga una niya, kung ito ay may basbas ng Pangulo based on the documents, ano hong inyong masasabi doon? Okay lang. Wala naman tayong debate kung may basbas ng Pangulo, di okay. Pero wala namang basbas yung Pangulo na limasin mo yung pera eh. Wala namang basbas yung Pangulo na hindi mo iliquidate ang maayos ang pera na yan. Hindi ba? Wala namang basbas yung Pangulo na perahin mo yan. Hindi ba? So, kumbaga, sige, sabihin natin may basbas ng Pangulo, pero ayusin mo yung paggamit mo. Ang basbas ng Pangulo, gamitin mo yung confidential funds for confidential activities. Liquidate mo na maayos, bigyan mo ng actual na dokumentasyon yung bagay na yan. Alright. And then finally, Kong Terry, dahil legal rin ho ito, ano sa palagay ninyo yung reason, yung paggamit nung 1992 pa na memorandum na parang ang gusto naman palabasin doon ng defense, talagang private
matter? Yung pagsasubmit ng mga documentary evidence, sometimes it's impractical to do. Hindi siya practical na gawin because of the nature of the operations ng ginagawa sa paggamit ng intelligence fund. 1992 tapos 2015 joint circular. Why do you think the defense has to invoke that? Siyempre, pagka wala ka ng palusot, yun na ipapakita mo. Pero, alam po na yun, 2015 yung pinaka-guiding principle dyan po sa bagay na yan. Apo. So, kumbaga, yun po kapagpasya doon, ang very important po doon na talagang ilatag doon. Ano ba talaga yung batayan? Bakit kami confidential funds? Bakit ano ay ang iyong confidential activity? At panghuli, ano yung resulta ng paggamit ng pondo na yan? Maging maayos ba? Yung pong mga law enforcement, yung pong mga peace and order dahil din sa paggamit ng confidential funds. Wala akong ganun pagpapaliwanag eh. Opo. So kung moving forward, ano bang susunod na? May isa pa kayo, may testigo pa kayo bukod dito kay after Attorney Wamil? For one? Yung sa COA, may dagdag pa ho na testigo. Oo. So yung pagdedetali pa ho yun further ng mga COA reports, no? Oo. Isa pa? Na ibinigay, no? Ng COA. Pero alam po nyo, after ng COA kasi may NBI pa eh. Okay. Hindi ganun dun sa mga handwriting expert, no, signature expert. Doon natin makikita sa totoo lang na kahit hindi natin pag-usapan yung COA report, pag-usapan natin sino yung mga pumirma ng acknowledgement receipts. Ang sabi ng NBI doon, parang isang grupo lang. Hindi ba? So, ibig sabihin, kahit lang natin pag-usapan yung parang observation nila na parang hindi dun sa mga rewards, di ba? Parang mali paggamit sa rewards. Pag-usapan natin yung buong confidential funds acknowledgement receipts na. Oo. Itong lumabas... Kasi, Go ahead, Kong. Kasi ang dulo nun, hindi na lang yung mga naging bahagi ng COA report yung po mapuput into question. Kahit yung mga hindi na cover ng COA report, acknowledgement receipts, talagang kaduda-duda na. Opo. Itong, I think si Attorney Lorna Kapunan yung may pahayag dito sa balita kanina na you will invite itong Mayor Grace Piatos, for example. Ano ho bang kwan dito? Gagawin ng prosecution? Tinanong natin as soon as the formal request is made. No? So, hopefully within the next couple of days, no? Matitigan natin kung a subpoena will be requested. Sa lahat po ng mga nabanggit? Sa lahat po ng mga nabanggit na pangalan doon, Kong? Hindi naman. Tingin ko yung Mary Grace Piatos naman yung pinagpapasyahan. No? Kasi yan naman po talaga yung kilala ng mga kababayan natin. Correct. Alright. Na tumanggap supposedly ng confidential funds. Alright. Kong Terry, salamat sa panahon at information, sir. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga po. Representative Terry Ridon, House Prosecutor Panel Member at Bicol Saro Party List Representative. Straight to the point.